Guys, ito yung ginawa kong projects. Leg raise dip. Stainless 304 ang ginamit natin sa handles. Medyo malaki siya. Para kapag magdidip tayo, hindi masakit sa kamay. Ayan, diba? Para masarap sa kamay. Minsan kasi yung mga ibang dip, maliit yung dito, kaya masakit. Yung dito niya, tagusan yan hanggang sa labas. Para hindi bibigay. Yung ginamit nating leather, German leather original. Tapos yung foam niyan, rebonded para malambot at matibay. Tapos makapal yung plastic para hindi agad mabutas. Tapos ang ginamit natin, ayan, stainless 304 syempre. Hindi yung mga ordinary lang para hindi kakalawangin, pang matagalan. Ayan. Syempre yung mga gawa natin mga tol, full weld talaga, pulido. Yung iba kasi ang ginagawa nila, tinatakpan ng yung pulitap. Ang bakal kasi pag nilagyan mo ng pulitap, hindi na yun, yung pinatungan ng pulitap, hindi na yun madadaanan ng primer. Kaya minsan doon nanggagaling yung kalawang. Kaya ako, hindi ako gumagamit ng pulitap. Finish talaga to, full weld. Tapos pra-primeran yan. Lahat yan, mga tol, stainless. Gawa natin, solid. Tapos ito yung apakan, syempre nilagyan ko ng rubber yan. Matinding rubber yan. Pang matagalan. Oh. Walang alog yan. Yan ang itsura niya mga tol. Yan. Oh, mga gustong magpagawa nito, mura lang siyang benta ko nito. 6.5 lang mga tol, 6.5. Magkakaroon na kayo ng solid na dip. Tapos, yung gamit natin, epoxy, primer, tapos urethane paint. Hindi epoxy enamel kasi mas matibay ang urethane paint pagdating sa top coat. Pero sa primer, epoxy primer ang pinaka-the best, yung red oxide. Yan mga tol. Ang kagandahan ng pintura na urethane, matibay, tapos pag naluma, madali siyang i-repair. Hindi katulad sa powder coat, matibay yung powder coat talaga, pero pag naluma yon, makaskas, magtutuklap, mahirap siyang i-repair. Okay mga tol, yan. Message lang sa gusto magpagawa, dip leg raise. Magkakaroon na kayo ng ganitong itsura.